Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy midweek po. Napakabilis ng panahon po. Noong nakaraan lang ay Sabado, Linggo, ngayon ay Miyerkules na. Tunay nga po na nagmamadali ang panahon. Ngayong gabi, pagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa aklat ng Exodus. Nasa chapter 11 na po tayo. Pero bago natin ito pasimulan, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa kalahati sa linggong nagdaan na kami po inyong ginabayan at pinagtabayan. Pinagpala, minahal. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Sa gabi po ito ay hihingi po kami muli ng tulong sa inyong banal na Espiritu upang pag-aralan po namin ang nasa aklat ng Exodus. At nawa, Ama, ito po ay maging gabay namin sa napakagandang istorya ni Moises. Tulungan na sana po na nawa ninyo kami na ito ay maunawa ang mabuti at maipamahagi namin sa aming mga kaibigan at kakilala. Salamat po sa pagtugon niyong palagi sa aming mga panalangin at pakigabayan din po mga manonood, makikinig sa gabing ito. Muli po kami nagtatagubili sa inyo kasama ng inyong malalakas at magagaling na anghel para sa amin ay gabayan kami sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay mga kapatid, ngayon po isimulan na po natin ang nasa aklat ng Exodus 11. Ano po. Simulan na po natin ang pagbabasa sa Exodo 12:1 hanggang 51. Medyo mahaba po ito pero napakaganda. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, doon sa Ehipto mula ngayon, ang buwan na ito ay magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Ipaalam niyo sa buong kapulungan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwan na ito, maghahanda ang bawat pamilya ng isang tupa o kambing. Kung maliit lang ang isang pamilya at hindi nakakaubos ng isang tupa, maghati sila ng kapitbahay niya. Hatiin nila ito ayon sa dami nila at ayon sa makakain ng bawat tao. Kailangan piliin ninyo ang lalaking kambing o tupa na isang taon pa lang at walang kapintasan. Alagaan niyo ito hanggang sa dapit hapon ng ika-14 na araw ng buwan. Ito ang panahon na kakatayin ng buong kapulungan ng Israel. Ang mga hayop pagkatapos kunin ninyo ang dugo nito at ipahid sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ng mga bahay na kinakainan ninyo ng mga tupa. Sa gabing iyon ay makakain ninyo ang litsong tupa, mapapait na gulay at tinapay na walang pampaalsa. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang karne, kundi litsyon ninyo ito ng buo kasama ang ulo, paa at mga laman loob. Ubusin ninyo ito at kung may matira kinaumagahay, sunugin ninyo. Habang kumakain kayo, handa na dapat kayo ay pag-alis. Isuot ninyo ang inyong mga sandalyas at hawakan ang inyong mga baston at magmadali kayong kumain. Ito ang pista ng paglagpas ng anghel na pinagdiriwang ninyo bilang pagpaparangal sa akin. Sa gabing iyon, dadaan ako sa Ehipto at papatayin ko ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Ehipsyo, pati na ang panganay ng kanilang mga hayop. Parurusahan ko ang lahat ng Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Ang dugong ipapahid ninyo sa hamba ng pintuan ninyo ay magiging tanda na nakatira kayo roon. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko ang bahay ninyo at walang salot na sasapit sa inyo kapag pinarusahan ko ang Ehipto. Dapat ninyong tandaan, sa araw na ito, magpakailan maipagdiwang nyo. Ito taon-taon bilang pista ng pagpaparangal sa akin. Ang tuntuning ito ay dapat ninyong sunduin hanggang sa ang mga susunod pang henerasyon. Sa loob ng 7 araw, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw, aalisin nyo ang lahat ng pampaalsa sa bahay ninyo dahil ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa mula sa una hanggang sa ika-7 araw ay hindi ituturing na kabilang sa Israel. Sa una at sa ika-7 araw, magtipon kayo para sumamba sa akin. Huwag magtrabaho sa araw na iyon, maliban na lamang sa paghanda
ng pagkain na kakainin ninyo. Ito lang ang gagawin ninyo. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa dahil magpapaalala ito sa inyo ng araw na inilabas ko ang bawat lahi ninyo mula sa Ehipto. Ipagdiwang niyo ito magpakailanman bilang tuntunin na dapat sundin hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Simulan ninyo ang pagdiriwang na ito sa dapit hapon ng ika-14 na araw ng unang buwan hanggang sa dapit hapon ng ika-21 araw. Kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Sa loob ng 7 araw, dapat walang makitang pampaalsa sa bahay ninyo. Sino man kumain ng tinapay na may pampaalsa, katutubo na Israelita man o hindi, ay ituturing na hindi kabilang sa mamamayan ng Israel. Huwag na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa sa panahon ng pista saan man kayo nakatira. Pagkatapos, ipinatawag ni Moises ang lahat ng tagapamahala ng Israel at sinabi, sabihin ninyo sa lahat ng pamilya ninyo na kumain sila ng tupa o kambing at katayin nila para ipagdiwang ang pista ng paglagpas ng anghel. Patuluin ninyo ang dugo nito sa mangkok pagkatapos kumuha kayo ng sanga ng isopo at isawsaw ito sa dugo at ipahid sa ibabaw at gilid ng hamba ng pintuan ninyo at walang lalabas sa mga bahay ninyo hanggang umaga. Dahil dadaan ang Panginoon sa Ehipto para patayin ang mga panganay na lalaki ng mga Ehipsyo. Pero kapag nakita ng Panginoon ang dugo sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng pintuan ninyo, lalampasan niya ang mga bahay ninyo at hindi niya papayagan ang mamuksa na pumasok sa mga bahay ninyo at patayin ang inyong mga panganay na lalaki. Ang tuntunin ito'y dapat ninyong sundin at inyong salinlahi magpakailanman. Ipagpapatuloy pa rin ninyo ang seremonyang ito kapag nakapasok na kayo sa lupain ng ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa inyo. Kapag nagtanong ang mga anak ninyo kung ano ang ibig sabihin ng seremonyang ito, ito ang isasagot nyo, pista ito ng paglagpas ng anghel bilang pagpaparangal sa Panginoon dahil nilampasan lang niya ang bahay ng mga Israelita sa Ehipto nang patayin niya ang mga Ehipto. Pagkatapos magsalita ng Moises, yumukod ang mga Israelita at sumamba sa Panginoon. At isinunod nila ang inutos ng Panginoon kina Moises at Aaron ng hating gabing iyon. Pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto mula sa panganay ng Faraon na tagapagmana ng kanyang trono hanggang sa panganay ng mga bilanggo na nasa bilangguan. Pinatay din niya ang lahat ng panganay na hayop. Nang gabing iyon, nagising ang Faraon at ang kanyang mga opisyal at ang lahat ng Ehipsyo at narinig ang matinding iyakan sa Ehipto dahil walang bahay na hindi namatayan. Nang gabi ring iyon, ipatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at sinabi, umalis na kayo, lisanin niyo na ang aking bansa. Umalis na kayo at sumamba sa Panginoon gaya ng pinakikiusap ninyo. Dalhin ninyo ang mga hayop nyo gaya ng pinakiusap ninyo at umalis na kayo. Pero ipinalangin niyong nakaawaan ako ng inyong Diyos. Nagmadali ng mga Ehipsyo ang mga Israelita na umalis sa kanilang bansa dahil sabi nila, kung hindi kayo aalis, mamamatay kaming lahat. Kaya dinala ng mga Israelita ang mga minasa nilang harina na walang pampaalsa na inilagay sa lalagyan. Ibinalot nila ito sa mga damit nila at pinasan. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila ni Moises at humingi sa mga Ehipsyo ng mga alahas na pilak at ginto at mga damit. Niloob ng Panginoon na maging mabuti ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. Marahil ito'y takot na rin
Kaya binigay ng mga Ehipsyo ang hinihingi nila. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang mga ari-arian ng mga Ehipsyo. Naglakbay ang mga Israelita mula sa Ramses papuntang Sukot. Mga 600,000 lahat ang mga lalaki, hindi pa kabilang dito ang mga babae at mga bata. Marami ring mga dayuhan ang sumama sa kanila at marami silang dinalang hayop. Nang huminto sila para kumain, nagluto sila ng tinapay na walang pampaalsa mula sa minasang harina na dala nila galing sa Ehipto. Hindi ito nilagyan ng pampaalsa dahil nagpinagmadali sila ng mga Ehipsyo na umalis at wala na silang panahong hintayin pa ang pag-alsa ng minasang harina. Nanirahan ng mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon. Sa huling araw ng 430 taon, umalis ang mga Ehipsyo sa buong at ang buong mamamayan ng Panginoon. Nang gabing umalis ang mga Israelita sa Ehipto, binantayan sila ng Panginoon buong gabi. Kaya katulad ng gabing iyon, taon-taon magpupuyat ang mga Israelita bilang pagpaparangal sa Panginoon at gagawin nila ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Sinabi ng Panginoon kay Moises at Aaron, ito ang tuntunin tungkol sa pista ng mga pampaalsa. Ito ang tuntunin tungkol sa pista ng paglagpas ng anghel. Hindi dapat kumain ng mga dayuhan ng mga pagkaing inihanda sa pistang ito. Makakakain ang lahat ng mga aliping binili kung natuli sila, pero hindi maaaring kumain ang mga upahang trabahador at mga dayuhan. Dapat itong kainin sa loob ng bahay kung saan ito inihanda at dapat ilabas ang mga karne sa bahay at huwag babaliin ang buto nito. Dapat itong ipagdiwang ng buong mamamayan ng Israel. Kung may dayuhan na nanirahan kasama ninyo na gusto makipagdiwang ng pista ng paglampas ng anghel sa pagpaparangal sa Panginoon, kailangan tuliin ang lahat ng lalaki sa sambahayan niya, pati raw mga dayuhan, pati mga foreigner. Kailangan tuliin ang lahat ng lalaki sa sambahayan niya at maaari na siyang makisama sa pagdiriwang bilang mga katutubong Israelita. Pero hindi maaaring makipagdiwang ang taong ito na hindi tuli. Ang tuntuning ito ay para sa lahat ng mga katutubong Israelita at sa mga dayuhang naninirahan kasama ninyo. Sinunod ng mga Israelita ang iniutos ng Panginoon kina Moises at Aaron, at ng araw na iyon inilabas ng Panginoon ang bawat lahi ng Israel mula sa Ehipto. Napakaganda po. Napakaganda po. Makita nyo kung paano bigyan ng babala ng Diyos ang ayaw sumunod sa Kanya. Nakita nyo kung paano ang salita ng Diyos ay natutupad. Yung iba ay ayaw maniwala, pero tanyo nangyari sa kanilang mga panganay. Sana po ay may natutunan tayong aral sa istoryang ito, na kapag sinabi ng Diyos, gawin natin, huwag tayong matigas ang ulo tulad ni Pharaoh. Sa gabing ito mga kapatid, tayo po ay manalangin sa pagtatapos. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa isang aral na naibigay nyo sa amin, na kailangan po kapag kayo may sinabi, sundin po namin lalo't ito'y makakabuti para sa amin. Arisinawa ang katigasan ng puso at ulo sa amin upang kayo po ay maging masaya sa aming mga ginagawa. Malugod nawa kayo sa aming mga pag-iisip, sa aming mga gawain na tinatagubilin nyo. Maraming salamat po sa inyo. Sa gabi pong ito ay muli kami magtatagubilin sa kalahati pang sanlinggo na aming tatahakin ng araw-araw na buhay hanggang sa makasapit kami sa araw ng Sabat. Pagpalain nawa po ninyo ang bawat sa amin, magsigaling nawa kami sa aming mga karamdaman. Sa tulong ninyo ay mangyayari ang lahat ng ito at sinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay mga kapatid, sa darating na sa Biyernes ay magsama-sama tayo muli. Muli ako'y bumabati sa inyo ng Happy Midweek.